man, hindi nga klaro kung ano ba talagang nauna, yung nakita ba nila yung may email, tapos vinet, or nag-message muna ng pangalawa, pangatlo, bago nila vinet. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin Risa Hontiveros pa rin mga kababayan. Bakit nga ba? Nako, panic mode na nga ba? Comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito kay Senator Risa Hontiveros mga kababayan patungkol dito sa paglabas ng kanyang witness ito mga kababayan kanyang witness. Bumaliktad. At ito ngayon panic mode na. Panic mode na nga ba? At ito pa, humihingi na ng saklolo sa kanilang mga kaibigan sa media mga kababayan. Ito ngayon lang ito nangyari. Kakatapos lang ng interview ni Risa Hontiveros mga kababayan. Ito sa Philippine Star. Okay? Hindi ako sigurado mga kababayan sinong may-ari ng Philippine Star. Pero itong si Ami Pamintuan, itong nag-i-interview mga kababayan, I think palagi ito sa ANC. Correct me if I'm wrong ha. Comment kayo dyan. Palagi ito sa ANC. At I think yung ANC ay ang may-ari dyan ay yung ABS-CBN pa rin. Yung DZMM. Sila lang yung grupo na yan. Ha? Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan mga kababayan kung mali yung mga ano tawag nito? Mga connection ko dito sa media na ito mga kababayan. Kasi sa isang video kong in-upload last week kung saan pernisinta ko doon yung mga malalaking kumpanya na posibleng nasa likod ng pagpa-impeach kay VP Sara. Yung anong mga kumpanya na nasa likod ng Makati Business Club. Sila yan. At anong koneksyon nila sa Liberal Party? Anong koneksyon nila sa ABS-CBN? At koneksyon nila sa Akbayan Party List. At itong si Risa Hontiveros mga kababayan ay miyembro ito ng Akbayan Party List. Okay? Kung itong Akbayan Party List, kakampi ba ito ng mga Makabayan Bloc? Well, hindi natin masasabi mga kababayan. Pero kung titignan ninyo, yung mga aksyon nila, yung mga ginagawa nila, pare-pareho silang ng advokasya. Na kung saan, kalabanin yung mga Duterte, kalabanin si VP Sara, ayaw nila ng NTF-ELCA. Well, anyway, tingnan nyo mga kababayan kung ano. Presenta ko yan kasi nga itong si Ami Pamintuan present or palaging nandyan sa ANC at yung kalab team ni Risa Hontiveros na nasa ANC, yung political analyst, yung kalbo. I think kilala nyo kung sino yun. Yung matagal ng kalab team ni Risa for how many decades na mga kababayan. Yung na-link kay Miss Risa, Senator Risa Hontiveros. Nasa DZMM yun, nasa ANC, at nako, anyway, may na-discovering, may connection yun sa mga makakaliwang grupo. At eto na nga, bakit natin natanong bakit nagpatulong dito sa mainstream media? Eto, tingnan natin mga kababayan. At bakit nga sa tingin natin nag-panic mode na? Ayan, eto pakinggan natin ang mabilisan lang para speed up. Naka-speed up na mga kababayan. By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po ng ating channel. Hey everyone, joining us here today is Senator Risa Hontiveros. She served as the Senate Deputy Minority Leader in the 19th Congress. Hello, Senator. Welcome to Truth on the Line.
Again, Thank you, Sammy. Hello. Glad to Mukhang inantok pa ito talaga si Ami Pamintuan. be back. at Ewan ko lang kung ganito talaga siya mag-interview, ha? kahit po 20th Congress na, kontrobersya pa rin po ang hinaharap niya. And of course, we all know, ang pinaka-latest involves one of your witnesses Yes. doon sa case ninyo against Pastor Apollo Kibuloy. Can you tell us how you met Mr. Maurilio? Siya yung ngayon na nagiging issue sa case na yan. Noong December 2023 pa, nag-communicate si Mr. Maurilio sa opisina ko at nag-offer na magiging testigo siya dun sa investigasyon namin kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Kasi dati daw siyang nagtrabaho sa KOJC at nakaranas daw siya ng pang-aabuso, pananakit. Pero dati daw natatakot siyang magsalita kasi daw baka ipapatay siya. Pero ngayon daw, at that time, no, December 2023, siguro parang hindi na niya matiis at talagang gusto na niyang magsalita. So siya talaga ang nag-reach out sa amin. In fact, Miss Amy, his first communication was December 14, 2023. Syempre, we take time para i-vet yung mga communications sa office namin. So siguro nung di namin napansin agad yung message niya, he messaged twice more. The following day, December 15, 2023, tapos ulit sa January 20-something, basta January 2024 na. So, teka lang mga kababayan, nalilito tayo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Hindi ninyo pinansin kasi binivet pa ninyo yung posibleng witness na si Maurilio? O hindi nyo napansin? Ano ba talaga? Mukhang papanik mo talaga ito mga kababayan. So, mukhang nalilito tayo dito, ha? Again, ito yung katanungan natin. Napansin nyo ba talaga? Unang-una, napansin ba yung message sa email? Tapos nag-vet or vet yung witness kung pwede ba maging yung talagang maging witness? Or hindi napansin yung witness, yung mensahe ng witness, at doon lang napansin pagkatapos mag-send ng pangalawa or pangatlong mensahe. So ano nga ba? Eto, patuloy natin. Yan yung, ako mga kababayan, mukhang walang klaro na ito. Tapos, so you're saying hindi kayo naghanap sa kanya, no? Grabe naman. Tingnan niyo mga kababayan yung katanungan, ha. Kahit tayo, hindi tayo, ano tawag nito? Ano ba mga kurso ng mga journalists? Mga mascom, no? I think mga mascom. Kahit hindi tayo mascom graduate mga kababayan, at least man lang, natanong niya o tinanong na ni itong si Ami kung anong nangyari pagkatapos. Hindi nga klaro kung ano ba talaga yung totoong nangyari kasi truth on the line yung title dito. Hindi nga klaro kung ano ba talagang nauna, yung nakita ba nila yung email tapos vinet or nag-message muna ng pangalawa, pangatlo bago nila vinet. Hindi nga klaro, hindi man lang tinanong, hindi man lang clarify at ito hindi pa tinanong kung anong nangyari pagkatapos noong January 2024 pagkatapos nung napansin na nila yung mensahe. Kung talagang totoo kayo naghahanap ng katotohanan, which I doubt, di man sana nag-follow up question lang kayo. Ano ba naman to? Buti pa yung ibang tao marunong mag-follow up question. Anyway. Did not seek him out. No, we did not seek him out. Siya ang nag-seek out sa amin. Siya ang nag-follow up nung hindi namin siya kaagad nasagot until finally the following month after siya unang nag-communicate, saka kami nakapag-establish ng communication sa kanya. So ngayon, Mayan dyan mga kababayan, hindi namin siya sinagot. So basically, nakita nyo, vinet. So mukhang yan yung katotohanan nangyari mga kababayan. So nakita nila yung unang email, sabihin natin vinet. So give doubt tayo o benefit of the doubt tayo dito kay Senator Risa mga kababayan, ha.
Bumaliktad nga siya. Can you tell us your takeaways, yung insight ninyo, kung ano nangyari? O, diretso naman sa insight. Wala man lang. May tanong sana siya eh. Hindi niya tinuloy. It's not the first time actually na merong Ni-remind pa talaga nung sa mga previous na ginawa ni Risa, mga kababayan. witness no na bumabaliktad. Alam mo, ilang beses nang nangyari yan sa mga high profile cases dito sa bansa natin eh. Ano po yung tingin nyo na nangyari and anong balak nyong gawin para hindi maulit or just to be more careful kasi of course wala naman tayong guarantee na hindi uli siya mangyayari. Tignan natin yung sagot ni Risa, mga kababayan. Well, lessons learned ay still to apply due diligence tulad ng ginagawa namin sa bawat witness, sa bawat pirasong ebidensyang nakukuha namin sa mga investigasyon na ginawa namin in the last several years, almost a decade na pala, in the last 9 years that I've been working in the Senate. Ang takeaways ko kung bakit nangyari ito kay Michael Maurilio, well, buo naman yung aming mga resibo sa mga communications niya sa amin na several of those ay pinabubulaanan yung mga akusasyon niya ngayon, yung mga kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang video. So, but beyond that, kaya naghain na ako ng reklamo, Miss Ami, sa NBI, hindi lang kay Michael Maurilio, pero sa mga 100 mga Layo na sagot. Tingnan nyo na ito, mga kababayan. May sinabi sa siya amin dito. na several of those ay pinabubulaanan Several of those. So, meron talaga. Ito, mga kababayan, mukhang may inamin. Inamin niya, tinanong, o paano, o kasi hindi lang ito first time. Kasi nga, marami na, pangilang beses na itong ginawa ni Senator Risa, mga kababayan. At hindi lang si Senator Risa may gawa, ang gumagawa ng ganito, mga kababayan, pati din sino ba yun? Si Senator Antonio Trillanes, yung kay alias Bicoy. Kung natatandaan ninyo. Hindi lang si Senator Risa. At ito nga, bumaliktad. So, ano yung takeaways mo kang inamin talaga? Grabe naman yung tanong. Ano yung lesson learned? Ano yung pwedeng gawin para hindi na umulit? Meaning, ibig sabihin, para hindi na raw babaliktad. Kasi nga naman, kuha kayo ng, or sabihin natin, tanim kayo ng witness. Most likely, meron talagang babaliktad. Kung fake yung witness at darating sa puntong makukonsensya, matatakot na kapag makross-examine na doon sa korte, talagang baliktad. Kasi mabubuking. yung mga akusasyon niya ngayon, yung mga kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang video. So, but beyond that, kaya naghain na ako ng reklamo, Miss Ami, sa NBI, hindi lang kay Michael Maurilio, pero sa mga 100 mga vloggers na ikinalat talaga, at hindi lang ikinalat, pero dinagdagan pa yung video niya. I asked NBI's help to find out sino ba yung mga tao o grupo na nasa likod nitong video na ito para panagutin sila sa ilalim ng batas. And even to ascertain yung kinalalagyan at kaligtasan ni Michael Maurilio, dahil yung huling mga komunikasyon niya sa office ko nung June 22 and 23, itong taon lang, so just a little over a week ago, sabi niya na-kidnap daw siya. Doon daw siya bihag sa Glory Mountain ng KOJC at humingi siya ng rescue. At sineryoso namin yung mga communications niya yun. Pinadala namin agad yung kanyang messages sa PNP Davao para aksyonan nila. Kaya lang, habang inaaksyonan nila, ayan, lumabas na yung video na yan. And yung unang naglabas niyan ay isang, tingin namin, fake news channel talaga. Wala talagang ibang. Akala nyo, mga kababayan, kapag hindi isang ayon sa kanila yung isang YouTube channel, katulad natin, hindi tayo isang ayon, palagi nating binabanatan si Risa Ontiveros, automatically sasabihan tayo, yung mga anong tawag nito, yung mga sumusunod sa kanila, yung mga alipin nila,
tinatawag tayong fake news. Kahit wala naman tayong binabalita dito mga kababayan. Pinag-uusapan natin dito, yun na lang namang pinag-uusapan dyan sa media o yung sinasabi nila. Katulad ngayon yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros. Pero tatawagin ka ng fake news kasi hindi ka or hindi kami sang-ayon, binabanata namin sila. Yan yung problema. Walang ibang argumento kaya sabihin na lang na fake news. O paano mo masasabi na fake news yung taong nagsasalita, witness mo. May personal contact, may personal information sa mga ginagawa ninyo nung kayo'y makasama pa. Kayo, sa inyo yung witness na yan. Kayo ang nagpresenta dyan sa Senate. Ngayon, sabihin ninyo, nung nasa Senate siya, totoo yung mga sinasabi niya. Tapos ngayon, dahil nasa YouTube lang siya, nagsisinungaling na siya. So magdidepende pala kapag nasa Senate, totoo yung sinasabi. Pag nasa YouTube, fake news. Or di kaya kapag kakampi ninyo, totoo. Kapag kaaway ninyo, fake news agad. Comment kayo dyan mga kababayan. Ito sige. Nagngangalang Pagtanggol Valiente, which by the way was formed only on June 24, the day after Michael Maurilio's messages. And so bagong-bago pa lang ito at sila yung unang nag-upload ng video nito. But as you mentioned, this is not the first time nangyari sa history of Senate investigations. Mukhang ganyan ang pattern ng mga grupong gumagawa nito. They will harass a witness after he or she testifies. Yan ang isang unang reklamo din ni Michael Maurilio sa office ko pagkatapos niyang mag-testify. O kaya engganyohin nila yung witness by certain offers. Yan din ang sumbong ni Michael Maurilio sa amin after he testified na kinakausap daw siya ng mga dati niyang kasama sa KOJC na ito nga magbaliktad. Pahiyain daw ako and in exchange bibigyan daw nila siya ng pera, itatago daw ng maayos, bibigyan daw ng magaling na abogado. So we've seen this being done to other witnesses in Senate investigations. Kaya yung reklamo ko talaga sa NBI has to do with yung ganitong nakikita kong pattern din kay Michael Maurilio ng witness tampering, fake news, at saka psychological warfare. Senator, sa tingin mo, things would have been different? Naku, grabe naman. Ang layo naman. Kasi merong mga report that he was asking, Mr. Maurilio was asking for witness protection, pero Ang layo naman ng question ng kasunod ng tanong mga kababayan. Grabe, mukhang halatang halata naman ito. Tingnan niyo mga kababayan, hindi man lang tinanong. Kasi kung ako nag-i-interview dyan, tatanungin ko si Miss Risa or Senator Risa Hontiveros. Kasi sinabi, mayroon siyang ebidensya na several of those na magpapatunay na mali or fake yung mga sinasabi ng kanyang witness. Di ba? Hindi ba lang nag-follow up question, alin doon yung fake? Di ba? Kahit again, hindi tayo, mga kababayan, at least man lang tinanong, alin yung fake, alin yung fake na sinasabi niya or sinasabi ni Senator Risa na several of those, saan doon, at ano din yung hindi, di ba? Of course, hindi yan sasabihin ni Senator Risa kasi mapapahamak sila. Pero at least, tanungin niya na ano yung several of those, saan doon na parte ng ebidensya na hawak ninyo. At the same time, pwede mo bang maipakita ngayon? Naku, mukhang halatang halata na ito mga kababayan. Sinabi niyo yata, according to the reports, hindi naman kasi papel yan ng Senado. Pero sa tingin niyo, kapag ganyan ang kaso, tingin niyo there could be some coordination between the Senate, for example, and law enforcement agencies para kahit man lang yung mga pinaka-top witnesses nyo, maihain nyo sa kanila na pakiproteksyonan nga muna to kasi nga, baka nga ganyan na mangyari.
Actually, in fairness sa witness protection system that we've put together, no matter how modest nitong nakaraang mga taon, simula pa sa mga witnesses sa pagpatay ni Kian de los Santos hanggang sa witnesses dun sa Oh, sabi ni Atty. Topacio, proud siya dyan sa mga witnesses ni Kian de los Santos, pero sabi ni Atty. Topacio, mga kababayan, kaya nagiging kidnapping na daw yun kasi minor yan, merong mga minor witnesses, kinuha ni Senator Risa Hontiveros sa kanilang pamilya, inilayo niya nung kunin na ng mga pamilya nila o hindi na isinauli ni Senator Risa Hontiveros hanggang nagreklamo na sa CIDJ yung mga pamilya. At nagtatago si Senator Risa sa bahay ng Senado. Ginawa pang sinungaling ang kanyang staff kasi sinabihan ng inutusan ng kanyang staff na sabihan yung mga pulis na wala daw siya sa office. Pero ang sabi ng security sa office sa Senate, nandyan si Risa Hontiveros sa opisina niya. Di ba? Nasa na yung integrity? Patuloy natin. formally investigation hanggang ngayon. Naku, yung formally din. Yung si Mark Clarence, mga kababayan, na umamin na binayaran din. Nagawa lang talaga namin yon sa tulong ng mga civil society at saka church organizations. Bukod sa ilang mga pagkakataon na may mga nag-qualify, no? Yan mga kababayan, yung mga civil society na yan, duda talaga ako niyan, mga kababayan. Nga, tingnan nyo, yung mga nag-file ng impeachment laban kay VP Sara, yan yung tawag niya mga civil society, di ba? Dala ng mga akbayan. Tingnan nyo kung sino yung mga miyembro doon, yung mga representante doon. Tingnan nyo. Meron din mga church leaders daw. Well, anyway. Tingnan nyo. Anong masasabi niyo doon? Sinong mga tao yun? Dun sa witness protection program ng DOJ. Halimbawa, for a time, yung mga witnesses namin sa, yung Pastilla scam investigation. So again, in fairness to yung mga tumutulong sa amin, si Michael Maurilio himself was still being cared for ng mga civil society and church partners kahit pagkatapos ng pagtestigo niya sa investigasyon. In fact, sa pagkaalam namin, he was with church leaders pero umalis siya sa company nila just before nag-message siya sa amin ng help, kailangan ko ma-rescue kasi ako ay kinidnap at dito na ako binibihag sa Glory Mountain. So you're okay with that setup? Kasi tatanong ko sana, meron bang magagawa ang executive, for example, o kaya by legislation? Naku, ang layo na naman tanong. Nasa batas na naman, mga kababayan. Hindi mo lang tinanong kung natanong mo ba doon sa may hawak sa kanya na mga church leaders or mga civil society kung anong nangyari, bakit umalis. Hindi man lang nag-follow up. Ano ba itong sino ba? Ami naman. Palitan na nga ito. Palitan na nga ng at least fresh graduate, baka at least medyo medyo may excitement pang magtanong, mga kababayan, ha. Mukhang inaantok ito, pagod na pagod pa. Mukha katulad ni Risa Hontiveros. Hindi mo na tinanong, nangyari doon, bakit umalis? Hindi mo lang tinanong. Bakit umalis? Kasi kung anong tawag nito, inalagaan niya ng mabuti, sa tingin niyo ba aalis yan? Kung talaga yung totoong witness yan, kung hindi tanim, eto mga kababayan, tapusin na lang muna natin dyan. Ito, bago natin tapusin itong buong video natin, ito yung nakikita natin dito, mga kababayan. Sabi ni Risa Hontiveros, yang si alias Rene, hindi daw yan star witness. Hindi daw yan star witness. Pero of course, isa sa mga witnesses. Kung kayo, yung taga KOGC o kayo si Pastor Apollo Quiboloy, sa lahat ng witnesses, ito bang hindi star witness yung ihaharas at itatamper ninyo?
Kasi hindi ako naniniwala mga kababayan na hindi nila kilala yung ibang witnesses, lalo na yung star witness. I think kilala nila, miyembro nila dati yan. Again, kung ako si Pastor Apollo Kibuloy, ang uunahin ko talagang i-convince kung magbibigay man ako. Pero yun nga, sabi ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, wala man silang ginawa. Na-shock nga sila nung lumabas ito. Oh, uunahin ko mag-offer yung pinaka-star witness. Kasi yan yung ini-expect natin. May mabigat na statement. Bakit? Ganyan na ba kabobo yung mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na yung hindi star witness ang bibigyan ng offer kung talagang tinatamper yung witness? At kung hinaharas, yung paghaharas, pananakot mga kababayan, sinong gawain kaya yan? Yung pag-file ng kaso doon sa 12 mga vloggers na hindi man lang tiningnan nga lang, diniscuss nga lang yung video. Oh. Anong tawag ninyo dyan? Paki-comment nga dyan mga kababayan. Kaya nga natanong natin, ito nagpa-panic mode na. Bakit? Ayan, ginagamit na lahat ng resources mga kababayan ni Senator Risa, kapati na itong media, ito, Philippine Star, I think. Correct me if I'm wrong ha. Yun nga, sinasabi ko sa pinakaunang sa umpisa ng video natin na baka kung hindi man ABS-CBN may-ari nito, mukhang may connection din ito doon sa mga kumpanyang gusto magpabagsak kay VP Sara. Kasi ito, in the first place, itong si Ami Pamintuan, palagi nating nakikita dyan, yan, sa ANC na nag-i-interview ng kahit kanino. At ito naman, yung interview style niya mga kababayan, halatang ready-made questions at halatang nakabihis lang doon sa gustong ipalabas ni Risa Hontiveros na mga impormasyon. Hindi man lang siya marunong mag-follow-up questions. Wala nang may i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito. Dito na lang po muna tayo. Medyo mahaba ng video natin. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.